Sa lahat kami ay maglilingkod. Ang kalingang TSMC. Magandang araw po at malusog na araw sa ating mga manonood, Caviteño at higit sa lahat sa ating Tanzenyo. Welcome po sa ating kauna-unahang kaalaman sa pangkalusugan hatid sa inyo ng kalingang TSMC. Kami po ay magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng mga sakit, healthy tips at paano may iwasan ng mga ito. Dahil healthy ang may alam. Ngayon nga pong buwan ng Hunyo ay nagdaraos tayo o nagsiselebrate tayo ng Dengue Awareness Month at nais ko po sana sa inyong ipakilala ang ating resources speaker, isang internist, infectious disease at isang maaasahang doktor sa TSMC, Doktora Loretta Zoleta de Jesus. Palakpakan naman po natin. Magandang araw po, Doktora. Magandang araw po, kalingang TSMC. Magandang araw. Ano po ba ang dengue, Doktora, at paano nakukuha ang sakit na ito? Ang dengue ay viral infection. Dala siya ng lamok na may infection din ng dengue. Kumakagat siya sa atin sa araw. Mas malimit siya dapit hapon at saka sa madaling araw. Kahit isang kagat lang ng lamok, pwede na siyang mag-cause ng infection. So ano-ano po, Doktora, yung mga sintomas na maaring maramdaman ng isang taong may dengue? Siguro 75 to 90% ng dengue halos walang symptom. Yung iba may konting headache lang, parang masakit ang katawan, feeling nila may lagnat sila, pero pag nagkumuha sila sa temperature, wala naman. Usually 1 to 2 days yung ganon, tapos nawawala. Kaya marami, hindi nila alam, nagka-dengue na sila. Nalalaman lang nila yon pag nagpa-test sila, yung mga ibang sakit na nagkaroon na pala sila ng sakit, no? Yung ibang symptom na nagsasabi na baka may dengue, ang usual ay lagnat, sakit ng ulo, sakit ng likod, sakit ng tiyan, may pagsusuka din. So yun yung mga yun ang reason kaya nagpupunta ang mga pasyente sa ospital, kagaya ng kalingang TSMC para magpa-check up sila. Dahil nabanggit yun na rin po, Doktora, ang laboratory test, ano po ba ang mga laboratory test na kailangan ng ating mga pasyente na may dengue? Usual po natin pinapagawa kung narinig na nila, yung dengue duo. So yun po, may tatlong na tinitingnan, yung NS1, IgM, at saka IgG. Usually po, pag acute o active ang inyong dengue, nagpapositive siya ng NS1 at saka IgM. Yung IgG kasi is usually, ibig sabihin, dati nang nagkaroon ka ng infeksyon. Ang isa pang malimit na nakikitahan naman ay kapag nagpa-CBC tayo, pinakasimple. Sa CBC, makikita doon mababa ang puting dugo at saka yung platelet nasa lower limit din. No? Pag ganon, pinapamonitor na siya. So mas mabuti pala, Doktora, talaga na magpakonsulta sa mas malapit na ospital, gaya po dito sa Tanza, which is ang Kalingang TSMC po. Oo naman, para maaga ang ating mga intervention. Kasi pag may duda na tayo na may dengue siya at napatunayan natin sa mga laboratorio at sa pagsusuri, nabibigyan agad natin sila ng karampatang intervention at management para maiwasan ang mga komplikasyon. Naku, Doktora, pwede pa rin po pala talaga na magkaroon ng malalang sakit or maging malalang sakit ang dengue. Kaya dapat na talaga silang pumunta sa TSMC kung may mga warning signs na po. Tama po ba, Doktora? Yung mga warning signs, usually yun yung sobrang sakit ng ulo, sobrang sakit ng likod at katawan, nagsusuka, sobrang sakit ng tiyan, at saka nanghihina din yung iba. So pag ganon, actually ina-advise na yun ng admission kapag may duda talaga na dengue yon, no? At napatunayan sa mga laboratorio para nga mabigyan agad natin ng lunas. Dengue naman uneventful kapag nabigyan mo ng proper management, no? Usually ang binibigay lang dyan, i-hydrate mo lang kasi usually sa dengue, naghihimu-concentrate o kaya lumalapot masyado yung dugo. In effect, parang nadidehydrate yung mga pasyente na nagkakaroon ng dengue. So, naapektuhan yung mga organs niya sa katawan, no? Isa pa, bumababa nga ang platelet kasi, at ang platelet ay napaka-importante sa ating katawan, sa pag-ampat ng pagdugo. Kaya nga, takot ang mga tao dyan, lalo na may mga anak, kasi minsan nagdudugo ang ilong, nagdudugo yung gilagid, nakakapanik kasi yon. Pero normal lang naman yon na magkaroon ng pagdugo ng gilagid at saka ilong. Kaya nga natin ikino-confine para maiwasan natin yung iba pang pagdudugo sa ibang parte ng ating katawan. At mabigyan na lang sila ng management na usually talaga dextrose lang, yun lang, at saka ma-monitor lang. Fluids lang, minsan nga kahit hindi dextrose, basta magaling uminom,
okay na yun ng tubig kasi na-hydrate mo na yung pasyente. So, syempre, ayaw naman natin magkaroon ng sakit ang ating mga pamilya. So, mas maigi na magpakonsulta agad sa doktor or pumunta sa mas malapit na hospital, which is ang Kalingan TSMC. So, ayun po, doktora, ano po ba yung opinion nyo or masasabi nyo po sa controversial before, which is yung dengue vaccine po? Yung dengue vaccine kasi, dapat available na siya sa atin. Noong 2018 pa, dito siya sinubukan una sa Pilipinas nung gumawa ng vaccine na yon. Kaya lang, dahil sa misinformation, sa mga maling opinion dati na tungkol doon, natakot ang mga tao sa bakuna. No? Hindi lang actually sa dengue vaccine, natakot sila sa lahat ng vaccine noong time na yon. So ngayon, nakakabawi na tayo sa mga dating vaccines na nagpapabakuna na ulit yung mga bata, pinapabakunahan na ulit ng mga nanay nila. Pero hanggang ngayon, takot pa rin sila pag nabanggit dengue vaccine. Napaka-importante kasi niya kasi para maiwasan natin yung malalang dengue infection, no? Kasi hindi pa natin alam kung wala pang magandang pang-control sa lamok na may dala ng dengue. So talagang vaccine talaga ang ating pag-asa para maiwasan yung mga nagiging komplikadong kaso ng dengue. Tapos, ang pang-control naman, para hindi tayo maging prone na makagat ng mga lamok, edi syempre, maglinis tayo ng mga paligid natin. Kahit nga simpleng tansan ng soft drinks, pwede yung itlogan ng mga lamok. At lahat ng itlog niyan, pag nabuo yan, may dala na ring dengue virus yan. At pag sila na ang nangagat, ganun pa rin, mabibigyan pa rin tayo ng sakit. So, importanteng paglinis ng kapaligiran. And then, pag may mga lugar na maraming, kayong napabalitaan na maraming kaso ng dengue doon, mag-ingat. Pag hindi maiwasan pumunta, magsuot ng mga, kung pwede long sleeves, so kaya may mga insecticides kayo, lotions na works as insecticides na para maiwasan kayo makagat ng lamok. So, karampatang pag-iingat laang para hindi tayo magkaroon ng dengue infection. Ayan, so narinig nyo naman po na importante talaga maging malinis sa ating kapaligiran para maiwasan ang dengue. So salamat po, doktora, dahil sa maiksing panahon ay nakasama namin kayo at marami kaming natutunan at kayo rin po sana ay madaming natutunan. Meron pa po ba kayong huling mensahe, doktora, sa mga manonood? So sabi ko nga, malinis na kapaligiran, maagang pagkonsulta pag may duda na may dengue kayo, kahit hindi dengue, pag more than 2 days ang lagnat, kumusunta na po kayo sa Kalingang TSMC. Ayan, maraming salamat po, Doktora Soleta. Salamat din po sa lahat ng mga nanood at nakinig. Para po sa inyong healthy needs, bukas po lagi ang aming hospital. Welcome po sa lahat at sa Kalingang TSMC. Sa lahat kami ay maglilingkod. Ang Kalingang TSMC, TSMC, TSMC.